Kamusta guys? Nakita nyo na ba tong balita na ito? Galing mismo sa Billionaire Channel. Sabi dito, how did Marcoleta spend 112 million with a 52 million net worth? Aba, ang grabe pala yung ginastos ni Marcoleta nung campaign period ng 2025 ah. Pero imagine niyo, meron lang siyang 52 million net worth sa kanyang salin pero 112.8 million ang ginastos niya, 'di ba? So, ano 'to, parang merong lokohan na nangyayari sa, pera na ginastos ni Marcoleta. So, tignan natin dito from Billionaire Channel. Sabi dito sa kanilang headline, "How did Marcoleta spend 112 million with only 52 million net worth?" So, dineklara ni Marcoleta sa kanyang salin nitong 2025, 51.9 million pesos only, or let's just say round natin to 52 million. Pero yung kanyang sose na inalabas na nakuha ng bilyonaryo doon sa COMELEC ay 112, di ba? So, nakapagtataka kasi paano siya nakakuha ng 112 million pesos na walang idineklarang donor, walang nag-donate sa kanya, at walang ni isang 5 nag-declare ng donation sa kanya. Okay? So let's watch this from Billionario. Pakita ko sa inyo guys yung video galing sa kanila. Okay? At watch natin to together. Okay? Here we go. Milyonaryo News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang Oh. ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Okay, anyway. So, recently guys, kung natatandaan nyo, all of the senators naka-declare na ng SALN, di ba? At tapos, itong si Cheese Escudero, siya ang pinaka-poor, pinaka-mahirap na senador. Ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo doon? Anyway, let's move forward. Okay? Pakita natin yung information dito. Ito. Okay. Yan. Ante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Okay, yan galing yan mismo sa kanya kasi may mga trolls na nagsasabi na ginugulo niya lang si Senator Marcoleta Nagtatrabaho siya ng maayos, o di ba? Pero kung merong dapat ipuno, dapat natin ilabas, di ba? O sige, tuloy natin. Pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contribution. Yun. Okay, ayon yan sa kanya, ha? Okay? At walang perang na-receive at ni isang cash contribution sa any persons wala dito. Okay? Red flag na yan, ha? O, sige. Cashman o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Okay, so that means itong 112.8 million pesos galing sa kanyang pera. Okay. Pero meron ako nakitang post na bakit niyo tinutulig sa galing naman sa kanyang pera? O, di ba? Well, kung isipin niyo guys, 52 million pesos. Walang nagbigay sa kanya ng donations, 'di ba? Galing sa kanya yung pera tapos nakita ko dito sa video na 'to na wala siyang any company konektado sa kanya. There's no any company connected sa kanya. So saan kaya kinuha ni Marcoleta itong 112 million pesos na 'to?
Ano sa tingin nyo? Okay. Well, anyway, let's, sige, pag-isipan nyo yan. Okay? We'll think more. You can think more while we watch the rest of the video. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Oh. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Oh. Red flag ito para sa convener ng election watch. Oh, 'di ba? Galing mismo sa kanyang bulsa pero meron lang siyang 52 million pesos declared sa kanyang salin. Oh. So ikaw na nanonood, hindi ka ba nagtataka na ganito yung kanyang ginastos ng kampanya? 'Di ba? So ano 'yan eh. Red flag na 'yan para sa akin. Kasi imagine niyo saan kaya nakuha ni Marcoleta? May nagbigay ba sa kanya ng pasikreto? Meron bang mga donors na contractors, kakilala niya, 'di ba? Oh, so parang ano eh, parang merong magic na ginagawa eh, parang disappearing, 'di ba? O sige, let's see yung sasabihin ng isa sa mga Contradaya conveyors, okay? Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan Okay, 2018 sabi niya 30 million yung kanyang salin. So, tapos nitong 2025, 52 million. Aba, grabe yung jump, 'di ba? About 21 million pesos. Okay? So, sige. idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, 28. halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo. Oh, 'di ba? Oh, wala siyang declared any negosyo. Okay? Hindi siya konektado kung anumang kumpanya or company rather sa dito ayon sa kanyang SALN. So, ano sa tingin niyo guys? Meron ba sa kanya nag-donate na pasikreto? Eh, yun ang sabi natin kanina, 'di ba? Meron bang sekreto? Meron bang meron ba siyang tinatago na hindi natin alam? Meron bang kaya ba dinedefend niya yung mga disgaya, 'di ba? Grabe yung pag-defend niya eh, 'di ba? Gusto niyang i-state witness yung mga diskaya para hindi mahabol yung kanilang kayamanan. Tapos, yung ano pa? Tapos yung nabisto pa, 'di ba? Na yung kanyang asawa isang independent director na sabi niya wala daw conflict of interest. Eh, meron pa rin eh. Kasi merong share yung kanyang asawa, 'di ba? So, 'yun ang question natin. Ito na ba yung isa sa mga bagay na pa kumbaga one time lang 'tong pagiging senador ni Marcoleta kasi ito ay red flag, 'di ba? At bakit kaya nakakuha siya ng 100 plus or 112 million pesos? Kanino na nakuha? Kanino galing? O, 'di ba? Kasi kung hindi niya yan dineclare, okay, that means parang merong korupsyon o something something na hindi maganda. 'Di ba? Ano sa tingin niyo guys? Ito na ba yung sabi natin na mag
magpapababa ng kanyang political career? Kasi napakalaking question to eh. Nung una, meron siyang PDAF. 'Di ba? Tapos hindi pa yun yung pera, hindi pa nasa uli. Okay? At hindi ito galing sa akin Ito ay galing sa isang reliable news organization na Verifiles. At yung information is galing mismo doon sa COA na kailangan ibalik yung pera. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? So, ano ba to? Ano sa tingin nyo guys? If you have comments, suggestion, please type it down in our comment section and I'll see you sa susunod na video. Salamat po and oh, by the way, please like and subscribe to support the channel. Salamat po sa pakikinig.